Hello mga han, mga kababa, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta na po kayong lahat mga lodis? I hope po sa mga dinaanan ng bagyo dyan, safe na po kayo. At sana po wala pong masyadong napahamak po sa baha. Alright guys, thank you so much po sa mga new followers ko po and sa mga nag-add po sa akin. Thank you so much po sa mga followers ko po at friends na laging sumusuporta po sa akin mga lodis. Thank you so much po at sana po i-bless pa po kayo lagi mga lodis. Alright guys, ipagpatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Nako naman, ang tindi talaga ni Kenyo mga lodis. Sana all. Alright, dito na po guys, hindi na po natin patatagalin to. Natigilan si Zhao Gang at nagmamadaling tumango. Shen Tian, pinangarap ko ito. Kulang lang ako ng pagkakataon. Tinapak ni Shen Tian ang balikat ni Zhao Gang at sinabing, ngayon. Dumating na ang iyong pagkakataon. Basta't tinutulungan mo akong gawin ang isang bagay, hahayaan kitang makipagtulungan sa Shen family. Talaga, Shen Tian. Karangalan ko na makapagtrabaho para sa iyo. Nagmamadaling sabi ni Zhao Gang. Isang masamang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Shen Tian. Tumingin siya kay Zhao Gang at malamig na sinabi. Gusto kong humanap ka ng ilang taong kakidnap kay Yan Ruizu. Nang marinig niya ito, ang ekspresyon ni Zhao Gang ay biglang naging sobrang pangit, at bigla pa siyang nanginig. Shen Tian, huwag kang magbiro, si Yan Ruizu ay apo ng pamilya Yan, medyo natatakot na sabi ni Zhao Gang. Sinabi ni Shen Tian na may malamig na ekspresyon, ano ang kinakatakutan mo? Hindi namin siya sinasaktan, tinatakot lang namin siya, maghanap ng ilang maasahang tao at ikulong siya ng ilang araw, pagkatapos ay palayain siya. Ano kayang mangyayari? At saka, walang makakaalam nito maliban sa iyo at sa akin. Maaari naming ganap na ilihim ito. Kahit na ganoon ang nangyari, natatakot pa rin si Zhao Gang. Para kay Zhao Gang, walang alinlangan na isang malaking panganib na hawakan ng isang tao na ang katayuan ay mas mataas kaysa sa kanya. Kung tayo ay natuklasan, kung gayon, tayo ay magiging patay na karne. Ang mukha ni Zhao Gang ay puno ng takot. Ngumuso si Shen Tian at sinabing, kung gusto mong maging big shot, paano ka hindi makikipagsapalaran? Kung gusto mong mamuhay ng ganito habang buhay, maaari kang tumanggi. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Shen Tian sa gilid at hindi na nagsalita pa. Si Zhao Gang ay nakaupo roon ng mahabang panahon nang walang sinasabi. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin si Zhao Gang kay Shen Tian at sinabing, hayaan mo akong isipin ito. Bukas ko na ibibigay ang desisyon ko. Okay, tumango si Shen Tian. Tapos, nakangiti niyang sabi, walang maraming pagkakataon sa buhay. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Alam ko, tumango si Zhao Gang at saka lumabas ng bar. Ngumisi si Shen Tian. Naniniwala siya na tiyak na sasang-ayon si Zhao Gang. Dahil ang isang sakim na tao tulad ni Zhao Gang ay tiyak na hindi makakalaban sa tukso. Ang kasakiman ng kalikasan ng tao ang pinakamalaking butas na pinagsamantalahan. Napakasimple ng ideya ni Shen Tian. Kung makakahanap siya ng kakidnap kay Yan Ruizu, magagalit ang pamilya Yan at tiyak na ilalabas ang kanilang galit kay Qin Yu. Kahit na mapalad si Qin Yu na makuha ang kapatawaran ng pamilya Yan, tiyak na ibabalik si Yan Ruizu sa Jingdo. Sa oras na iyon, hindi ba magiging isang piraso ng cake si Qin Yu para harapin niya? Kahit na nalaman talaga ng pamilya Yan, maaari pa rin itong itanggi ng pamilyang Shen at isisi ang lahat kay Zhao Gang. Talagang henyo ako, hindi napigilan ni Shen Tian na tumawa ng mapanukso. Kinabukasan, nagmamadaling bumalik si Qin Yu sa Jiangcheng mula sa kabisera ng probinsya. Sa pagkakataong ito, medyo masagana ang kanyang ani. Ang mga halamang gamot na ibinigay ni Wei Jiang at ang ibinigay ni Xing Mingxua ay sapat na para umasenso si Qin Yu sa stage ng foundation establishment. I wonder kung gaano katagal bago ako maka-advance sa foundation establishment stage mula sa chi refining stage, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Sa makatuwid, bago iyon, kinailangan ni Qin Yu na mag-ayos ng maaga. Iniligpit niya ang mga halamang gamot pansamantala at pagkatapos ay nagplanong pumili ng pangunahing lugar. Maganda kung maaari akong manatili sa villa ni Shen Tian, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Ang kapaligiran ng espiritual na enerhiya doon ay ang pinakamagandang nakita ni Qin Yu.
Sa kasamaang palad, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay naging imposible para kay Chin Yu na manatili doon. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang isang Land Rover mula sa labas ng pinto. Huminto ang sasakyan sa harap ni Chin Yu, at pagkatapos ay lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit. Nasa bahay ba si Mr. Chin? Tumayo sa pinto ang lalaking nakaitim na suit at nagtanong. Kumunat ang noo ni Chin Yu. Naglakad siya pasulong at sinabing, "Ako nga. Anong gusto mo?" Magalang na sinabi ng lalaking naka-black suit, "Mister, gusto kang imbitahan ni Wu sa hapunan ngayong gabi. Malay ko ba kung libre mo?" "Mr. Wu, Tiyo Wu." Bigla siyang naalala ni Chin Yu. Mula noong huling insidente, hindi nag-cross ang landas nilang dalawa. Maaaring narito siya para sa pamilya Shen. Napaisip si Chin Yu sa kanyang sarili. Si Uncle Wu at ang pamilyang yan ay nagkaroon ng magandang relasyon. Pati na rin si Chin Yu ay nasnob na siya noong nakaraan. Sa makatuwid, pagkatapos pag-isipan ito, nagpa siya si Chin Yu na sumang-ayon dito para sa kapakanan ni Yan Ruizu. "Okay, sabihin sa akin ang oras at lugar," sabi ni Chin Yu. Ang lalaking nakaitim na suit ay nagmamadaling nagsabi, "Ngayong gabi sa alas 8, sa Xiaojiang Fishing Village." "Okay. Tiyak na pupunta ako doon sa oras," sabi ni Chin Yu. Pagkaalis ng lalaking nakaitim na suit, mabilis na naglakad pasulong si Yao Qing. "Mr. Sina Chin, Mr. Wu at Shen Yun ay matalik na magkaibigan. Natatakot ako na ito ay isang bitag," babala ni Yao Qing sa kanya. Bahagyang ngumiti si Chin Yu at sinabing, "Okay lang. Naniniwala ako na wala silang magagawa sa akin." May gustong sabihin si Yao Qing, ngunit pinigilan ni Chin Yu sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Sa kabilang banda, sina Zhao Gang at Su Yan ay nakahiga sa kama. Walang tigil na naninigarilyo si Zhao Gang na nakakunot ang noo. "Honey, anong meron?" Humiga si Su Yan sa katawan ni Zhao Gang at sinabi sa matamis na boses. Sa pagtingin kay Su Yan, nakaramdam si Zhao Gang ng hindi maipaliwanag na pagkayamot. Lalong nanghihinayang ang nararamdaman niya na pinakasalan niya ang napakababaw at walang kabuluhang babae. Hindi ko matatanggap ang status quo." Nagdesisyon si Zhao Gang at itinapon ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay sa lupa. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya at tumakbo sa balcony. Tumawag siya kay Shen Tian. Matapos makonekta ang tawag, sinabi ni Zhao Gang sa telepono, "Mr. Shen, pumayag ako." Sa kabilang dulo, humagalpak ng tawa si Shen Tian at sinabing, "Alam kong pipiliin mo ang tama." Sinabi ni Zhao Gang sa nagtatampo na boses, "Mr. Shen, may mga kondisyon ako." "Sige," sang-ayon ni Shen Tian. "Kung magtatagumpay tayo, ang pamilya Zhao ay magkakaroon ng malalim na pakikipagtulungan sa negosyo sa pamilyang Shen," sabi ni Zhao Gang. Napangiti si Shen Tian at sinabing, "Siyempre, walang problema doon. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi ka gagawing masama ng pamilya ko Shen." Nagpatuloy si Zhao Gang, "Kung malantad ang bagay, kailangan mong maghanda ng 100 milyon na pera para sa akin at ginagarantiyahan ang aking ligtas na pag-alis." "Ha, walang problema." Tumawa ng malakas si Shen Tian. Ngunit walang makakaalam na ito ay may kinalaman sa pamilya Shen. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. "Okay." Tumango si Zhao Gang at sumang-ayon. Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi napigilan ni Shen Tian na mapangiti. Kung malantad ang bagay na ito, gusto ni Zhao Gang na bigyan niya ako ng pera. Baka hintayin din niya ang kanyang kamatayan. Matagal na sana siyang humiwalay sa sarili niya bago iyon. Hintayin mo na lang, magkakaroon ng drama. Napangiti si Shen Tian. Sa gabi, naghanda si Chin Yu ng isang simpleng regalo at nagmamadaling pumunta sa Xiaojiang Fishing Village. Mayroon ng ilang naghihintay sa pasukan ng Xiaojiang Fishing Village. Nang makita niya si Chin Yu, mabilis siyang naglakad pasulong at sinabing, "Mister, matagal ka nang hinihintay ni Wu." Tumango si Chin Yu. Sumunod siya sa likod ng receptionist at pumasok sa private room. "Ito ang lugar, Mr. Chin. Please come in," magalang na sabi ng receptionist. Tumingin si Chin Yu sa paligid at sinigurado na walang panganib bago itulak ang pinto at pumasok. Sa sandaling bumukas ang pinto, naging malamig ang ekspresyon ni Chin Yu. Tulad ng inaasahan, malamig na sabi ni Chin Yu. Pagkatapos, tumingin si Chin Yu kay Uncle Wu at sinabing, "Uncle Wu,
kung gusto mong makasama ako ng hapunan. Napakasaya ko. Kung mayroon kang ulterior motives, then I'm sorry, pero hindi kita sasamahan. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu para umalis. Nagmamadaling sumigaw si Uncle Wu, Chinyu, huwag kang masyadong mainis. Gawin mo lang ito para sa kapakanan ko, okay? Tumigil si Chinyu at tumingin kay Uncle Wu. Sinabi niya na may walang pakialam ng ngiti, Tito Wu, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Sinabi mo na hindi ako pakakawalan ng pamilya Shen. Ano ang ibig mong sabihin sa paggawa nito ngayon? Hindi mapigilan ni Uncle Wu na mamula. Paano niya inaasahan na ang pamilya Shen ay hindi katugma ni Chinyu? Chinyu, walang-walang hanggang kaaway. Tanging walang hanggang interes, sa wakas ay sinabi ni Shen yun. Tumayo siya at sinabing, mali ako sa nangyari kanina. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ko si Uncle Wu na iset up ang meeting na ito para humingi ng tawad sa iyo. Humihingi ng tawad sa akin. Napakamot ng tenga si Chinyu, na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ikinaway ni Uncle Wu ang kanyang kamay at sinabing, maupo ka. Umupo ka na. Tumingin si Chinyu kay Uncle Wu saglit at sa wakas ay umupo. Gustong-gusto niyang marinig ang sasabihin ni Shen yun. Chinyu, hindi ko talaga inaasahan na mabilis kang lumaki, magalang na sabi ni Uncle Wu. Nalungkot din si Shen yun. Ang mga kabataan ngayon ay talagang nakakagulat sa amin. Sumulyap si Chinyu kay Shen yun at sinabing, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Sobrang abala ako. May gagawin ako mamaya. Bahagyang kumunat ang noo ni Uncle Wu. Halatang hindi siya nasisiyahan sa ugali ni Chinyu. Gayunpaman, sa ganitong uri ng sitwasyon, wala siyang masabi. Tumingin siya kay Shen yun. Umubo si Shen yun at sinabing, Chinyu, mula sa simula hanggang sa huli, walang ginawang mali ang pamilya namin ni Shen. Nabalian mo ang braso ng aking anak. At hindi ako gumawa ng anumang marahas na aksyon. Kaya kung iisipin mong mabuti, parang wala tayong hindi malulutas na awayan, di ba? Nakangiting sabi ni Shen yun. Tumingin si Chinyu kay Shen yun at sinabing may hindi tapat ng ngiti, Director Shen, ito ba ang ibig mong sabihin? Kung wala akong soul nourishment pill, maupo ka ba at kakausapin ako ng mahinahon ngayon? Tumawa si Shen yun at sinabing, walang ganap sa lahat ng bagay. Ngumisi si Chinyu. Matagal na niyang ipinangako kay Yan Ruozon na kahit magmakaawa si Shen yun sa kanya, hinding-hindi niya ito bibigyan ng paraan. Ang isang taong tulad ni Shen yun ay tiyak na sasaksakin siya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Umubo si Uncle Wu at sinabing, kailangang matapos ang bagay na ito. Ngayon, lahat ay nakaupo ng magkasama para sa aking kapakanan. Paano ito? Huminto siya sandali, pagkatapos ay itinuro si Shen yun at sinabing, hindi ba kapaki-pakinabang para sa iyong mga pamilya na magtulungan upang maging mas makapangyarihan at magkasamang kumita? Oo, pareho din ako ng intensyon. Sa lakas ng aming pamilyang Shen at sa soul nourishment pill sa iyong mga kamay, tiyak na mas magiging malakas kami. Nagmamadaling itinaas ni Shen yun ang kanyang tasa ng alak at sinabi. Gayunpaman, walang intensyon si Chinyu na i-toast siya. Sa halip, patuloy pa rin siyang inisan. Shen yun, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipagtulungan sa akin ngayon? Malamig na tanong ni Chinyu. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Shen yun. Hindi niya akalain na sasabihin ito ni Chinyu ng diretso. Hindi rin niya akalain na magiging napakayabang ni Chinyu. Shen yun, para sabihin sa iyo ang totoo. Maaari kong gamutin ang braso ng iyong anak. At saka, noong una tayong magkita, naisipan kong gamutin ang braso ng anak mo, malamig na sabi ni Chinyu. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kabanata natin mga Lodis, mga Han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. I hope po nag-enjoy po kayo mga Lodis at sana po nagustuhan niyo po yung kwento ng asawa nating mayaman. Alright guys, ito po yung DJ Maki 101.1. Thank you so much po at sana po i-bless pa kayo lagi mga Lodis at lagi po kayong mag-iingat. Bye-bye!